Ayan mga kada, marami po sa atin, mga business owners, magaling po sa produkto, magaling sa sales. Pero pagdating sa accounting at taxes, sablay. Naku, guilty ako dyan. Sa dami kasi ng mga requirements, deadlines, at computations po, minsan hindi na alam kung saan magsisimula. Di ba mga kada? Kaya ngayong araw, tutulungan namin kayo. Ito dahil the smart professionals are here para tulungan tayo at gawing simple po at klaro ang lahat mula sa accounting, tax compliance, payroll, business registration, and bookkeeping. Kaya ngayong umaga mga kada, kasama ko ngayon ang Chief Executive Officer and Managing Director ng The Smart Professionals, si Sir Cesar Romualdo Flores. Kumusta po? Good Buti morning. ma'am, magandang umaga. Welcome back to Kada Umaga. Salamat. Ayun, it's great to have you here again after such a long time, no? Last time kami ni Emma, magkasama sa iyo. Ngayon ako na lang, sir, and my husky voice. Ito, ano po ang The Smart Professionals para sa kaalaman ng lahat ng mga kada? The smart professionals, mga eksperto ito ma'am, na may puso at prinsipyo, siyempre. At may mga kaalaman, kakayanan, lalo na sa kakayanan sa modernong mga gamit ngayon, ano ba, mga high-tech na accounting system, ganyan, upang mapabilis at mabigyan ng maayos na serbisyo ang ating mga clients. At mga Sir kakada. Cesar, very timely kasi mag-April na rin. Yes. Kaya marami magbabayad ng mga taxes dyan. Isa ako doon na naguguluhan tayo ngayon nowadays kasi very digital, sabi mo nga, di ba? May Yes. mga intricate na kailangan gawin. So, ano po yung mga serbisyo na ina-offer po ng The Smart Professionals? Actually, we offer a lot of services, especially for bookkeeping services, accounting services kasi may pagkakaiba yon. And then especially right now, yung tax compliances natin. Yes, please. Yan ang matindi. At yung business consultancy, pag may mga kailangan sa pagpapalago ng negosyo, we also cater that one. Even that. Yes, ma'am. And yung payroll services, yung mga nagpapasweldo ng kadami-daming mga tao, Oh. we also cater that one. That's awesome. And the last one is, ang pinakamatindi ngayon ng maraming mga nagre-register, yung Ah. business registration from SEC, DTI. True, no? Yun, Mahirap kasi lahat. yan gawin no? On your own, di ba? Yes, Hindi naman ma'am. tayo mga professionals. We need you guys. Kaya gaano ba kahalaga ang pagkakaroon po ng professional accountant sa negosyo natin? Kasi yung iba, nakikita natin as individuals, meron naman. Pero dapat din sa negosyo natin at sa lahat ng mga ginagawa natin. Okay. Ang mga accountant po, yan po yung mga nag-aral talaga ng 5 years or 4 years. At talagang dugot pawis yan bago sila mga graduate. And we really... May ano pa yun, di ba? May test pa yun. May exam pa. May exam na CPA hirap. board exam. Correct. Anyway, ang mga accountant, hindi lang basta numero yan. They are strategic partners of a business owner. Sila yung talagang masusing nag-aaral ng numero at ang mga numero nito hindi basta numero. Kada numero nito mayroong kailangang gawin na desisyon ng kumpanya. Kaya mahalaga ang matalino at mahusay na accountant ng isang business. Totoo yun, sir. Kailangan natin yan. Ano po yung mga karaniwan pagkakamali po ng mga business owners pagdating sa mga tax compliance? At paano naman yung tinutulungan ng mga yan? Alam mo ma'am, yung pangalan namin na Smart, doon ko na lang kinuha yung mga 5 mali ng mga negosyante. Ang unang-una na mali nila yung sablay, letter S. Sablay na pagbubukip. Ayun. Oh. Madalas nagmamarunong silang mag-bookkeep. Ito, 4 na libro yun. Hmm. Pagdating sa cash receipt, sige, lista. Aha. Cash receipts, lista ng kita. Pero hindi nila alam yung tamang format, tamang Kung paano pagsusulat. talaga gawin dapat. Oo, tamang gagawin doon. Mali yung sablay na pagbubukip. O hindi, ini-ignore nila yung bookkeeping. Kaya pag bumisita ang biyaya, wala kang libro. Penalty na naman. Hindi lang penalty, buti kong penalty lang, mayroon pang interest, may surcharge. Opo. Sa letter M naman, maling pagpa-file. So may mga negosyante, sige, ikaw na lang ang mag-asikaso, sabi na sa admin niya. Ay mali na naman mag-file, hindi naman niya alam yung ipa-file. Sige, file ka lang ng file. May mga Grabe. ganon. Oo. Dahil nagtitipid, sa pagtitipid ma'am, ganon ang ginagawa. Yan, ang letter M, maling pagpa-file. Oo. Letter A, aasa sa iba, hindi sa accountant, aasa kung sino-sino. Nag-guilty ako dyan. Sorry, Joy. Aasa sa sarili. Aasa na lang. Letter R, yung receipt.
Yung pagre-resibo. Oh, maling pagre-resibo. Basta sulat na lang ng sulat. May tamang pagsusulat at dapat complete yung details doon. Pati yung tax, kailangan sinusulat ng tama. Tama Oh, yun. ganun Oo. po. Pinakahuli is yung Letter T. yung letter T na ito ay talagang hindi ginagawa. Tax planning. Walang kaplano-plano ang mga business owner madalas. Kaya nagkakaroon See. sila ng problema sa cash flow because they don't know how to make plan for their taxes. Kasi Which is importante very na important. na tinabi mo eh. 'Di ba? Mm. Yung i-charge sa'yo ako, ginagawa ko rin yun. Correct, Minsan ma'am. parang may separate account ako para lang doon sa mapupunta yung mga taxes. Tama. 'Di ba? Para at least medyo hindi masakit sa ulo, pero parang Yes, kailangan ma'am. ko kayo. Ito, maaari niyo ba ipaliwanag sa atin dito sa kada umagang proseso ng yung business registration service? Okay. Sa business registration natin, magandang dapat magkaroon muna ng initial meeting o initial consulting. Kaya Oo. kailangan magpa-consult muna, pag-usapan kung ano yung nature ng business, alamin kung ano yung mga kailangan sa business, mga pangalan, ano yung tamang pangalan, angkop na aayusin doon, yung address, email, kailangan lahat yon. And then, saka kayo magkaroon ng registration. Pinakamalaga, ano yung pangalan mo? Kasi kailangan aprobahan yun ng SEC or DTI. Walang katulad. Correct. Kailangan unique. Bawal na may pareho Oo. kasi. Mahirapan, magkakaroon kasi ng confusion dyan. Kaya kailangan yun, yung unang-una, isa-alang-alang may initial meeting dapat. Oo. Yes. Magkakaroon ng consultation muna, initial consultation. And then, you have to provide the name, name of the company na i-register, either sa... Kasi ngayon mostly now, if you register a business, kailangan alam mo kung paano mag-register online. Correct. Hindi ka na pupunta sa opisina ngayon Totoo nila, yun. sa DTI o sa SEC. You have to do it online. Ang tanong, alam mo paano mag-online? Siyempre, Sir Cesar, Ayan. no. Kailangan ka namin. Alam mo, dati na-try ko yon, no? Oo. Pero back in the days pa, DTI online. Hirap na hirap ako. Nagpatulong ako yung asa. Yung Yes, A ma'am. doon sa smart na sinabi niya, asa sa iba. O, di ba? Kaya tuloy po, sir. Ayan. Oh. Ayun, ma'am. And after that, and then you go now, pwede ka na mag-register after SEC. Kasi SEC, ma'am, medyo... Pag-sec na. Maraming mga kailangang isaalang-alang doon. Correct. Yung capitalization, yung email address. At saka ngayon, bago ka mag-register ngayon sa SEC, may tinatawag na e-secure. Kailangan ng ano isang yun? stockholder o shareholder, kailangan meron na siyang mag-register na sa e-secure. Andun na lahat yung TIN niya, numbers niya, and then lahat ng information sa kanya andun na siya. Dapat nandun na. Magbabayad ka lang ng 400 pesos via Paymaya or GCash. So you can do that before you can register sa SEC. Now, Ganun hindi po. na. Yeah. Kaya we need the smart professionals. Hindi ka na, hindi mo na kailangan magpirma, ma'am, ngayon. Hindi na. Hindi It's na. electronic na talaga siya. Lahat digital kasi, Yeah. Sir Cesar. I'm just so amazed that at least meron pong ganitong mga companies po na tumutulong sa amin. Kasi nga, binabago din nila yung system, which is kailangan naman talaga. Kailangan Yes, tayo ma'am. mag-innovate dito sa Pilipinas. Pero minsan, hindi tayo nakasabay doon sa kung anong ginawa nila. Ako, experience ko to bago mag-April na parang, paano ko to gagawin? Tapos, asa sa iba. Ganon. Kaya paano nyo naman na tutulungan po yung mga kumpanya pagdating sa mga payroll services naman po? Opo. Sa mga payroll services, we really cater this one sa malalaki ng company, yung mga 15 to 20 mga empleyado na, and then we are helping them to make an accurate computation of their salary, mga bonuses, mga holiday pays, and mga final pay kung may mga re-resign. And then, especially nowadays, yung mga nene-neglect ng iba, yung mga computation ng mandatories, ma'am. When we talk about mandatories, we talk about social security system, yung contribution. Yes. Ngayon, yung mga kailangang isaalang-alang sa computation ng payroll, yung SSS, Pag-ibig, at saka PhilHealth. Lahat dapat kasama din yun. Yeah, kasi mandatory yun. Pag hindi yan Oo. binayaran ng kumpanya, lagot ka. Correct. At dapat alam nyo yun mga kada. Oh. Kaya ano po yung possible mga multa na pwede mayari, mga penalty or panganib kapag hindi updated po ang isang negosyo sa BIR? Marami po, ma'am, mga penalty na pwede nilang magkakaroon sila ng
deficiency sa tax, ganyan, yung mga problema Pwede maging yan. tax evader pa, Tax di ba? evader siya, okay? Malala na yun, mga kada. Oo, magkakakaso pa tayo dyan Correct. pagka hindi tayo compliant sa ating mga tax filing. Mhm. So may mga tinatawag na monthly filing, quarterly filing, Correct. annual filing. Kaya ngayon naghahanda na yung mga CPA ngayon magpirma because of this deadline. The deadline is coming April 15 for the annual income Yes, tax di return. ba? Kaya sabi ko, timely talaga na nandito po kayo, Sir Cesar. Mayroon ba ba na yung nahahandle po na kliyente na pinapasarap po yung kumpanya, ang kanya kumpanya, pero naisalba niyo pa po yung kumpanya na yan? Meron ba kayong gano'n na sitwasyon? Meron, madalas kami nakakaroon ng client na may tax deficiencies because of they do not know how to comply their Hindi kasi sila aware kung yeah, paano. hindi sila aware. At saka they have ignored it for a True. long time. Actually, yung aware, hindi na excuse, di ba, Hindi na Sir excuse. Cesar? Walang excuse sa tax pag True. kailangan maging compliant tayo sa pag-file ng ating mga taxes, and you really need an accountant to do that. Kung nais mong umayos yung pagiging tax compliant mo, dahil hindi lang ang tax po, hindi lang siya obligasyon. It is also a protection for our business. Ito, Sir Cesar, maraming pong business owners ang natatakot sa accounting at taxation dahil komplikado raw ito. I'm one of them. Bakit po kaya ganyan? Paano niyo ito ginagawang simple at stress-free para sa mga kliyente? Actually, isa lang ang masagot ko dyan, ma'am. Kung nais namin tulungan at mabigyan sila, wala lang silang iniisip, sabi namin, kasi ang kadalasang mali ng iba na tumutulong, they cannot explain it in True. the simplest way. Totoo. Yung problema nila, kailangan muna is simple explanation muna. And then, di magbigay ka na ngayon ng magandang monitoring. Sabi mo, imo-monitor mo na yung mga mga filings mo, ganyan. So kailangan ma-explain natin sa kanila yung mga kailangan nilang gawin. And we have to help them monitor it and update all their filings and even their books as well. Yes, At tsaka make them feel comfortable that they don't have to worry, no? Yes. Na kayo po bahala. Oo. sa Hindi lahat. natin tinatakot, ma'am. Yun, Kasi yan ang, minsan, yan ang tinatakot gusto pa namin natin. marinig. Kasi sabi dito, takot na takot yung mga business owners. Pero true kasi minsan it's very complicated para sa isang ordinaryong tao na hindi accounting, di ba? Yeah. Kaya kami, ma'am, active kami na communicate sa kanila. Very very active kami. Kasi minsan, paano na yung yung mga nag-aalala palagi. Sabi ko, please trust us. Kasi Yes. kami na yung kinuha mong partner mo sa business. True. Ito, anong mga signs na kailangan na ng isang negosyo ng full accounting support, Sir Cesar, at hindi sapat yung basic bookkeeping lang? Okay. Pag lumalaki na ang business, ganito, malaki na yung sales, hindi lang malaki ang sales, nagbo-branch out na siya. So, komplikado na yung mga filings niyan. So, hindi na lang simpleng-simple ang pagpa-file dyan. Marami nang dapat asikasuhin ng mga ifa-file. So, by branch pa yan, may mga books na kailangan i-comply. Kasi every branch may books yan na kailangan ayusin. Oo nga eh. So, yung Ang mga hirap yan. talaga, promise. Kasi I tried that last year. So, I know, baka kailangan ko na nga ng services niyo, Sir Cesar. Ito, sa mga kada nating na need ng serbisyo katulad ko sa accounting, sa tax compliance, payroll at business registration, bakit po the smart professionals ang dapat nila pagkakatiwalaan? Actually, ma'am, by the word smart. Doon pa lang. By the word smart. Smart professionals, this employee that we have, ay dapat skillful sila. And then meticulous. Kaya talagang detalyado sila. And then they are accountable to what they're doing. And then responsive sa mga tanong ng mga clients. And True. And pinakakailangan talaga ng isang accountant na tumutulong is trustworthy, mapagkakatiwalaan dapat. Kasi pag hindi, bakit mo kukunin na bilang kapartner mo sa business? Totoo yun. Totoo. Ano pa ba ang dapat nating abangan sa The Smart Professionals? Actually, ma'am, we are expanding throughout Metro Manila, and we will be having one of our branches here in BGC this coming month. So, antabayanan niyo po yun sa mga taga-BGC. Meron kaming The Smart Professionals dyan. And also in Nueva Ecija, meron din kaming magiging branch Nice. dyan. And in Calabarzon, in Rizal. Bigyan mo na yung contact, sir, para hindi lang sila pupuntahan doon. Tatawagin pa muna. Okay? Mga kada, if you want to avail our services,
You can check our Facebook accounts, The Smart Professionals. I-click nyo lang doon. I-type nyo lang ng The Smart Professionals. Or you can contact us at 0939-602-2414 sa aming mga cellphone numbers. At ganun din, we have our own website, www.thesmartprofessionals.com. Grabe, thank you so much, Sir Cesar. Oh, tingnan mo, Quezon City, Malolos, Bulacan, Baliwag, Bulacan, Nueva Ecija, no? Pa-expand. Congratulations, sir. Maraming salamat. Ayan, sana hindi lang ito, last time mo dito, Balik ka dito ulit. Mga kada, kung gusto nyo ng iwas multa, iwas penalty, iwas stress, iwas mga kung anong mang problema sa BIR, contact the Smart Professionals at sila na po ang bahala sa inyong accounting, business registration, payroll at tax compliances. Kaya tandaan po, sa smart na negosyo, may smart na accounting partner. Kaya nandito po ang the Smart Professionals. Thank you so much, Sir Cesar, for Thank you, your ma'am. time. Very timely to dahil next month, mga kada, kailangan nating bayaran ang ating mga taxes. At Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.